Good morning po. Good Purihin morning ng din Panginoon po. dahil meron tayong isang magandang araw na magkasama-sama at magpupuri sa ating Panginoon. Nais ko po na tayo pong lahat ay tumayo. Sige, bago tayo kung patuloy, welcome po sa bawat isa. Salamat po sa team ni Pastor. Salamat po sa inyong presensya. Purihin ng Panginoon na kayo po ay aming makasama sa pananambahan po. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong basahin sa inyo ang mula po sa awit, chapter 8. Ikaw, O Yahweh, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong purihin, at hanggang sa langit, laging purihin, aawit ang laging iyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikay naghanda laban sa kaaway, kalabang sa mundo. O Panginoon, buong puso kitang pasasalamatan. Kayo po ay sandali manalangin. Aming Panginoon na nasa langit, dakila sa lahat, kayo po ay Diyos na banal. Kayo po ay nararapat lamang namin na purihin at pasalamatan. Sapagkat ikaw lamang po ang karapat-dapat na tumanggap nito. Salamat po sa aming kalakasan, sa aming buhay na inyong pinakakaloob. Salamat Panginoon sa aming mga pangangailangan na kayo po at tutulungan. Salamat po na kayo po ay hindi nagsasawa na magkaloob nito sa inyong mga anak. Itinataas po namin ang inyong pangalan, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, nais po namin na sumamba sa pamamagitan po ng awitin, mga palakpak, Panginoon, sa pagbuka ng aming mga bibig. Ito po ay para sa inyo. Dalangin po namin na anuman ang hindi nararapat sa inyong paningin sa aming mga pagsalansa. Ikaw po, Panginoon, ang nais namin na maglinis upang anuman ang aming ialay, ito po ay maging karapat-dapat sa inyo. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Kayo po ay aming pinapasalamatan, tinataas sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kayo po ba ay handa na magpuri sa Panginoon? Amen. Amen po ba? Amen. Palakpak po natin ang ating mga kamay sa pag-aawit sa Panginoon. Sabi po sa awitin, buksan ko po ito, no? Sabi po, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ang naglalako. Purihin po ang Panginoon. Tayo po umawit at purihin ang ating Panginoon. May dala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalako.
sapagkat tunay nga na ang saya, ang galak, Panginoon, ay sa inyo po nagmumula. Totoo na kami man ay may mga nararanasan, kayo pa rin, Panginoon, ang nagbibigay ng kapayapaan sa amin. Kayo po ang nagbibigay ng kagalakan. Kayo po ang nagbibigay ng kalakasan. Kaya nga po, Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Yes, Lord. Siya nga po, Panginoon. Ikaw ay mamasdan, makaliga, sa'yo ay umiisan. Ang puso ko'y tutulog sa'yo. Sa papakumbaba na susumamo, paging nakating mo. Ikaw ay mamasdan, mapaliit ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang galang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging kapating mo. Ikaw ay mamasdan, mapaliit ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Siya nga po, Panginoon, kayo po ang maghari sa aming buhay. Kayo po, Panginoon, ang maging driver ng aming buhay upang kami, Panginoon, ay maging ganapos sa inyong paligid. Purihin ka, O aming Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Nagluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O
manalangin sa inyo lamang sapagkat kayo po ang aming dakilang Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen po. Amen. Pwede na po tayong upo at tunay nga na ang Diyos ay mapagpala, nararapat na purihin at kakilangin. Ihandaan po natin ang ating mga sarili sa pakikinig po ng mensahe ng Panginoon. Una po sa ating pastor na second time si Pastor Don na kasama ulit yung team na ating nakasama ngayon. Pastor Don? Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Good morning po! Good morning! Ang araw pong ito ay special, no? In Amen. every week, sa bawat isa sa atin, siguro, Sunday is the most awaited day of the week. Amen. Siguro, nung wala pa tayo sa Panginoon, Sunday is the most boring day kasi Laba Day, Gala Day, o kaya ay maraming mga dapat asikasuhin pag Sabado at Linggo. Pero this time, we are enjoying every week. Amen po ba? Amen. Amen. Dahil po ang Diyos, lagi ho may sinasabi sa atin sa tubing pagpunta po natin sa bahay-sambahang ito. Ano po? Today, nais ko po na tayo po ay sa pansumandali pong muling manalangin at humingi tayo sa Panginoon ng wisdom, ng guidance, para po sa Kanyang mga sasabihin sa atin sa umaga pong ito. Let's all pray. Panginoon, salamat po Diyos dahil kagaya po ng aming inawit, wala pong ibang Diyos na amin pong itinataas sa lugar na ito, kundi Ikaw. Panginoon, nag-iisa ka at wala kang pong kaparis, wala kang katulad. At ang iyong biyaya ay punong-puno, Panginoon, nag-uumapaw sa aming mga buhay. And hindi po ito nasusukat sa material things, Panginoon. We are so blessed spiritually, secondary na lamang, Panginoon, ang mga physical na pagpapala, material na pagpapala. Kaya naman, Lord, binubuksan po namin ang aming puso sa umagang ito. Nawa, Lord, ang iyong mga salita ang siyang mangusap sa amin. Let the power of your word, Lord, penetrate into our hearts. At patuloy, Panginoon, na hindi lang ito namin marinig, kundi, Lord, mai-apply po namin ito sa aming mga buhay. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong mga sasabihin sa umagang ito at alisin mo ang lahat ng mga balakid sa aming isipan. Ano man ang aming mga pinagdaanan, Panginoon, na daladalahin na ngayon ay maaaring humadlang. Dalangin po namin na mailay daw namin ito today, anumang mga emosyon, pakiramdam, sitwasyon, o kinaharap namin, Panginoon, nais po namin itong isuko sa inyo ngayon. At gusto po namin, Panginoon, na makalapit sa inyo sa umagang ito at madama ang inyong kalapitan, pagyakap, at muli pong pagkapik sa aming mga balita. Panginoon, nawa ay ma-encounter ka namin, Panginoon, sa umagang ito na tunay, Lord, ang kapahayagan ng iyong salita ang siyang marinig namin, makita namin, at ang mga katotohanan mo ang siyang magpapalaya sa amin. Banal mong Espiritu, ikaw po ang Diyos na Panginoon na manguna sa amin at magbigay sa amin ng understanding. Lord, we honor you, Lord, today. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat po tayo ay naging estudyante. Amen po ba? Sino pa po dito mga estudyante pa until now? Taas po ang kamay. Ayan. When we hear the word assignment, no, yan ang ayaw na ayaw ng mga estudyante. No? Pag ang teacher nagbigay na ng announcement bago mag-uwian, sasabihin, okay class, we have an assignment. And kailangan mong gawin ito this weekend.
Monday na ang due date, no? Monday na ang passing date para ipasa. And you realize na, naku naman, Sabado at Linggo na nga lang ang pinakamasayang araw sa isang estudyante kung tayo elementary or high school, no? But now, may mga pagkakataon na pati Sabado may pasok ng estudyante, no po. But, isang kagalakan ng mga estudyante ng dadating ang Sabado at Linggo na walang assignment. Amen ba? Taas ng kamay na tuwan-tuwa na walang assignment. No? O sabihin mo sa katabi mo, umamin ka na. No? Ayaw naman talaga natin ang mayroon tayong gagawin the whole week. Gusto natin maglibang, magsaya. Kung ikaw ay nagtatrabaho, sabihin sa'yo ng boss mo, oh, iuwi mo ito. No? Gawin mo to. Work from home. Eh, alam mo naman na meron kayong family gathering, meron kayong gagawin, meron kang gusto mong matulog maghapon, or meron kang importanteng gagawin this weekend. And you realize, ikukonsume pala ng trabaho mong yun ang buong araw ng bakasyon mo for that week. No, Sabado, Linggo, nasa church tayo, no? And doon makikita mo na pwede kayo Lunes ko na itong gawin. No? Bakit ko po nababanggit itong word na ito? Because ang title po ng message today is Divine Assignment. No? And from the word assignment, from the root word assigned, ano, ang definition nito ay delegated task. You have to do something na dapat mong tapusin, no po, na mayroong specific time, specific date, at kinakailangan mo itong ipasa on time. No? Yan ang the word assignment. And coming from the root word assign. No? Ibig sabihin, ibinigay sa'yo, itinalaga sa'yo, and you are expecting na kailangan matapos mo yun. But from the word divine, it is God-given. Kaya ho pag pinagsama, yung divine assignment, no po, in one statement, it is God-given, meaning godly, no? Godly task, given by God, and you have to do it. No? So, napakalinaw na ho ng ibig sabihin ng divine assignment. Kung ang teacher nagbigay ng assignment, o galing sa teacher yung assignment na yon. Kung ang boss nagbigay sa iyo ng work from home na dapat mong tapusin, paperworks na dapat mong ipasa, Monday morning, that's your assignment. Galing sa iyong boss. Pero pag sinabing divine na assignment, ito po ay bigay ng Diyos, inassign sa iyo, itinalaga sa iyo, kailangan mong gawin. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong gawin. Naku, ang hirap pong may magsalita ng hindi tumingin sa kausap. Pakiulit nga po, kailangan mong gawin. Kaliwat kanan po yan. Ayan, sasanayin namin kayo, no? Sasanayin natin na may kausap tayong katabi. Yung katabi nyo ay kapatid nyo sa Panginoon yan. Pansinin nyo naman, hindi nyo huyang kaaway. Amen po ba? Amen. Yan, ngitian natin. Divine assignment, God-given task you need to do. Or you need to finish and accomplish. And the question is, bago po natin buksan yung ating mga Bible, how would you know your divine assignment? Paano natin malalaman kung ano ang God-given task na dapat mong gawin sa buhay mo, no? It is connected to your purpose in life. Kaya nga ho napakahalaga na dapat malaman natin at ma-discover natin kung ano ang purpose natin sa life. Because it interconnect. No, yung divine assignment mo, it will be your purpose in life. Kaya napakahalaga, paano natin malalaman yung divine assignment natin? No? Taken from Jonah chapter 1, verse 1 to 17. No? Diyan po ako magpo-focus. And Jonah chapter 3, verse 1 to 5. No? If you have your Bible, pwede nyo na hong buksan. And as I read, pwede nyo pong sundan. For those of you na wala pong mga Bible, ay pwede po tayong take ng reference sa ating monitor. No?
Jonah chapter 1 verse 1 to 17 and Jonah chapter 3 verse 1 to 5. And that will be our text reference for today. Sabi nga po ng tanong, how would you know your divine assignment? Madali hong malaman kapag ang teacher nagbigay ng assignment, kapag ang boss nagbigay ng assignment, kapag ang parents aalis at magbibigay ng task sa kanyang mga anak, di ba? Sinasabi nila kung ano yung dapat mong gawin. O anak, ganito ang gagawin mo. Pag uwi ko, dapat tapos yan. No, taas ang kamay ng mga anak. Yan, na inuutusan pa ng nanay na tuwang-tuwang utusan. Wala. Wala. So, ibig sabihin, di ba, pag binibigyan tayo ng task, no? Kahit sa mga household chores, minsan, pag uwi ng nanay, pag uwi ng tatay, hindi natin nagawa. Yan na nga lang ang inutos ko sa iyo, hindi mo pa ginawa. So, dito, ang tanong, kung si Lord naman ang magbibigay ng task, so kung si Lord naman ang nagbibigay ng assignment, paano natin ito malalaman? No? Yung magulang, yung boss, no, yung teacher, madaling malaman kung ano assignment natin. Pero sa ating buhay, God assigned the task that you need to do. Number 1, gusto ko pong buksan ninyo ang inyo pong mga Biblia. No? Ang una pong ipinapahayag ng Panginoon for us to be able to know our assignment is His intention. God's intention. No? At matatagpuan po natin yan sa Jonah chapter 1, verse 1 and 2. I'll be reading po sa Magandang Balita, Biblia. Sundan nyo na naman po ako, whatever your version na hawak-hawak. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po sa verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, verse 2, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Nakita niyo po ba doon yung intention ng Diyos? But before I move on po sa ating text, ano po? Jonah was called by God. No? He was a prophet. Pag sinabi pong prophet, ito po ay directly nakakarinig sa tinig ng Panginoon. Directly, naririnig nila ang Diyos na nangungusap at nagsasalita sa kanila. No? Kaya nga ho, mayroon tayong mga expression na sana all. No? Kung pwede nga lang nating marinig ng audible ang Diyos, madali ho nating malalaman ang ating assignment. At dito, bilang propeta, advantage ni Jonah na marinig kung anong assignment ng Diyos. Kaya ang intention ng Diyos sa kanya ay ipinaalam na ni Yahweh sa pamamagitan ng ating pong binasa. No, sa verse 2, balikan po ninyo, sabi doon, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod. Ang Ninive in their time ay parang, ano bang pinakamagandang capital ngayon ng isang bansa? Kunyari, Japan, ano? Ang Ninive po in their time ay isang napakalaking lungsod. Malaki ang kanilang population, maganda at mayaman itong bansa na ito. No? Ibig sabihin, ito yung sentro ng lugar na yun. No? At ito, sabi ng description ng Bible, ay isang malaking lungsod, a progressive city, na kung saan ay maraming naninirahan ng maalwan ang buhay. No? Try to imagine na ang lugar na yon in their time ay desert. Pero ang description ng Ninive in their time ay napakagandang lugar para tirahan ng tao. No, nandoon na lahat. Try to imagine na nasa disyerto pero maraming mga halaman na tumutubo, maraming mga fruit-bearing trees, madaling makakuha ng tubig, no? At isa sa mga description ng Ninive, ito po ay isang malawak na city. No? Kagaya na kunyari, in our modern time, Tokyo, sa Amerika, ang magandang city ay ang New York City. No? Ano pa kaya? O, try to imagine kung ano pong city ang naaalala ninyo na napakaganda. And parang ganon, ano? Ang Ninive po ay sentro ng kalakalan, sentro ng
sabi nga no, ng business. Pero sabi dito, may assignment si Jonah. Ano ho ang assignment ng Diyos kay Jonah? Sabi doon, sabihin mo sa mga taga-roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang, ano daw po? Kasalanan. Alam niyo po, for us to be able to know God's assignment in our lives, kailangan po nating malaman sa Panginoon directly kung anong gusto niyang ipagawa. How we should spend our life here on earth. No? Napakahalaga ho na malaman natin habang tayo nabubuhay, no matter what age you are right now, kailangan ho alam natin kung ano yung assignment ng Diyos sa atin. Because we will give account at the end of our life. Pagpikit ng mata natin dito, tatanungin ng Diyos. Kagaya ng isang nanay, uuwi ng bahay. Kagaya ng isang boss na makikita mo ng Monday morning. No, kagaya ng isang teacher na pagpasok mo, hahanapin sa iyo kung nagawa mo yung pinapagawa niya. Ganon din sa Panginoon. We have to know the intention of God for our lives. No? Kaya maraming mga tao, they don't know their divine assignment, and of course, automatic po, they don't know their purpose. Ba't nga ba ako nabubuhay? Si Jonah po, binigyan ng Diyos ng task. Sabi nga ho ng assignment, diba? Delegated task. Hindi niya ito binigay kahit kanino pa man. Ibinigay ng Diyos ito kay Jonah. Specifically, no? Intended for him only. At dito makita natin, sabi ng Panginoon sa kanya, sabihin mo sa mga taga doon, sa mga taga Ninive, na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. If we will describe ang Ninive, no, sa ating panahon, no, modern day time, ito ho ay located sa loob ng Iraq. Oh, yan, modern day Iraq na yan, ano. Ang Ninive po ay nasa loob ng Iraq territory. At nung panahon nila, ano ho, although maganda ang lugar na ito, maganda ang city na ito, subalit mayroong nakita ang Diyos na hindi po kaaya-aya. At sabi dito, umabot sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Alam niyo po ba na kapag ang isang city ay mayaman, no, open city, nandun na lahat ng culture, nandun na lahat, halo-halo ng paniniwala, lahat ng practices, naghalo-halo na. At nakita ng Diyos yung kanilang mga kasalanan. No? At ibinahayag ng Diyos kay Jonah yung kanyang intention. No? May concern ang Diyos at gustong gamitin ng Diyos si Jonah. Kaya binigyan niya to ng assignment. Sabi ng Diyos, pumunta ka sa Ninive. No? And dito makita natin, God's intention is always pure. No? Walang intention ng Diyos na masama, na ikasasama ng ninuman, ng kahit sino pa man. No? Irregardless of human stubbornness and rebellion. Alam niyo po ba na may magandang intention ng Diyos sa buhay niyo? Salamat po sa tatlong naniniwala. Alam niyo po ba na may magandang intention ng Diyos sa buhay niyo? Amen. No? Kasi ang intention ng Diyos, plan to prosper you and not to harm you. Jeremiah 29:11, to give you hope in a future. Ang ganda hong intention ng Diyos yan. Pero hindi lamang ho yun. We are talking about assignment. Alam natin, maganda yung future natin. Alam natin, mayroon tayong kaligtasan sa Panginoon. Pero nung nakilala mo naman siya, hindi ka naman niya agad kinuha na pagtanggap mo sa Panginoon bilang sarili mong Diyos sa tagapagligtas. Boom! Nasa langit ka na. Wala pong ganun. Ano? Buhay pa tayo. Ibig sabihin, mayroong intention pa ang Diyos sa'yo. At gusto niya na malaman mo yun today. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. Mukhang hindi pa. Sabihin mo ulit, handa ka na ba? Sa kaliwa naman. Handa na. Yan, handa ka na ba? Amen. Yan, ngumiti na po, handa na daw. Ano po? Ang intention po ng Diyos, alam niyo po, in a general, pag binasa niyo ang book, cover to cover, iisa lang po ang intention ng Diyos, that none should perish. Kaya ka nandito ngayon.
Kaya may pastor na inaabot ka. Kaya may mga manggagawa ng Diyos na pinupuntahan ka, dinadalaw ka kahit na nagtatago ka minsan. No? Kahit na marami kang dahilan, kahit na ang pastor ay tuwing linggo binibisita ka o anumang araw. No? Because ang intention ng Diyos ay huwag kang mapahamak. Ginagamit lang ng Diyos ang lingkod ng mga lingkod niya, no, kagaya ng pastor, manggagawa ng church, o kung sino man, leader ng church, ginagamit niya lang para i-convey, i-connect, ipahayag sa iyo na may intensyong maganda ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Amen. And sabi po, no, ng 2 Peter, pangalawang Pedro, chapter 3, verse 9, this time I'll be reading sa New International Version, English version. Sabi po, itong intention ng Lord. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Yan ang magandang intention ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi ngayon nagkataon na kayo ay nandito ngayon at magkakaharap tayo ngayon. Lahat ho ito ay sinet up ng Diyos for His purpose dahil meron siyang magandang intention sa iyo. And sabi nga dito, but everyone to come to repentance. Alam niyo po ba, kung tayo hindi binigyan ng Diyos ng chance, binigyan ng time para magbalik loob sa Kanya, pwede ho tayong abutan ng pagpanaw sa mundong ito nang hindi natin siya nakilala. Kaya magpasalamat tayo dahil yung mga pastor, yung mga manggagawa ng Panginoon, ang assignment nila ay abutin ka. No? Kaya nagtsatsaga ang mga pastor, ang mga leader ng church, ang mga kapatid sa Panginoon, kaya nagtsatsaga yan. They give their time because mayroon silang assignment sa Panginoon, kaya ka nandito ngayon. Tanong, pastor, si pastor may assignment. Paano ko? Sit back, relax, at mamaya po, aalamin natin sabay-sabay, hindi ka po exempted. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka exempted. Hindi ka niligtas ng Lord para ho umupo dyan for life. No? At lalagyan mo ng pangalan yung upuan mo. No, at halatang halata ng tatayo rito na ay absent si kapatid na ganito. Kasi parang nabili na niya yung upuan niya, ayaw nang lumipat sa ibang pwesto. Amen ba? Hindi po ganun ang design ng Diyos. Hindi ka niya niligtas, hindi siya namatay sa iyo para lamang umupo dyan. Mayroong assignment si Lord sa iyo. Whether you like it or not, gawin mo o hindi, may assignment si Lord sa iyo. Pangalawa po, paano natin malalaman ang divine assignment ng Diyos sa atin? Una, sabi ko kanina, di ba? Ang Diyos, ipapahayag niya sa iyo yung intention niya. No? Pangalawa po, we see, kapag nalaman na natin, si Jonah, no, alam na niya ang intention ng Diyos sa kanya. Mayroon siyang assignment coming from God. Tingnan po natin yung pangalawang word, God's intervention. When we say intervention, no, ang Diyos ay makikialam. No, nakikialam. Ang Diyos ay kumikilos behind the scene. Ang Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay. And God's intervention, ito po ay makikita natin sa pagpapatuloy. Jonas chapter 1 pa rin. Kanina po 1 and 2 binasa natin. Verse 3 hanggang 6. Tingnan po natin papaano po ang Diyos nag-intervene. Verse 3, sa halip na sumunod, take note of this, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. No? Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng ibang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inaakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Stop muna tayo doon. Baka mayroon na dito, matagal nang kilala ang Panginoon, many years back. No? Matagal ka ng Kristiyano, tumanggap sa Panginoon, and you are just like Jonah.
Nalaman mo na yung intention ng Diyos. Alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Pero doon sa binasa natin, kagaya ni Jonah, sabi dito, alam na niya ang kanyang gagawin. Pero sa halip na sumunod, sa verse 3, nag-decide si Jonah na takasan si Yahweh. Hindi po ako magpapataas ng kamay. Pero baka nandito ka ngayon dahil ang situation mo, you are still running away from God. Ang tagal-tagal mo nang niyayakag. Ang tagal-tagal ka nang ini-encourage na kapatid, baka pwede kang mag-serve. O kapatid, baka pwede kang mag-pray. O baka pwede kang sumama sa Bible study ni pastor. O baka may talent kang tumugtog. May talent kang kumanta. Pero pilit mong tinatakasan. Amen. Huwag mong tingnan ng masama yung katabi mo. Huwag mong tingnan. Ayan, sabi dito, imbis na pumunta siya sa Ninive, ang ginawa niya, nagtungo siya sa Joppa at doon ay sumakay siya ng barko. No, sabi doon sa binasa natin. Imbis na pupunta siya ng Ninive, opposite direction ang kanyang ginawa. Pumunta siya sa Tarsis. Many times, ganyan po tayo sa Panginoon. Pag nakita natin na mabigat yung assignment, pag nakita natin na, Lord, di ko kaya yan. Lord, ayokong puntahan niyo. Ang sarap-sarap ng kalagayan ko eh. Maaagaw yung time ko, Lord. Yung pagsimba na nga lang, di ba? Naku, 9:30. Ang aga naman ang simba. Pero may mga Sunday na, oh, may outing tayo. Alas 10 ang usapan, alas 5, gising na. Bihis na bihis na. Amen ba? Amen. Amen. Ba't kaya ho ganun, no? Pero dito makita natin, nature talaga ho natin yun. Kapag nakikita natin yung discomfort, nakikita natin na ayaw gawin mo. Hindi ko feel, hindi ko type. Tinatakasan natin si Yahweh. Tinatakasan natin ang Diyos. Pero maaaring baka matagal ka nang pinababalik ni Lord. Palayo ka ng palayo, papunta ka ng papunta ng Tarsis. Sabi ng Lord sa'yo, punta ka na Ninive. Sabi ng Lord sa'yo, punta ka sa ministry, punta ka sa church, tulungan mo si Pastor Edgar, tulungan mo si Kuya Jeff, o sino mang mga leader dito. Pero ang ginagawa mo, takas ng takas. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, umamin ka na. No? Alam niyo mo, mas masarap sa Panginoon yung umaamin. Amen. No? Amen po ba? Amen. The more tayo nagpamatigas, tingnan natin. Tingnan natin ho, no? Sabi dito, pagkatapos magbayad ng pamasahe, sumakay siya ng barko upang maglakbay ang iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan, no, akala niya makakatakas siya kay Yahweh. Sa verse 4, tingnan po natin paano nag-intervene ng Diyos. Ngunit nang sila ay nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Kaya halos mawasak ang barko. Dahil dito labis na natakot ang mga tripulante, kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantalang si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa sulok sa ibabang palapag ng barko. Totoo po ba na kapag mayroong disobedient, minsan nadadamay yung mga taong innocent? Amen po ba? Amen. Kahit sa loob ng bahay, no? Kapag mayroong isang disobedient na anak, minsan di ba? Pababawin ko na lang. Ang may kasalanan yung isa, 4 kayong magkakapatid, lahat kayo palo. Nadadamay ka, hindi naman ikaw may gawa. No. Kagaya nung kwento ng pastor natin dito, ang Pastor Marvin, no? Ang may kasalanan yung panganay, pati siya kasama sa palo. Minsan ganun. Sa Panginoon, ganun din. No? Kaya kung meron tayong kasama sa loob ng bahay na takas ng takas sa Panginoon, alam mo na matagal ka nang may relasyon sa Diyos. Deny ka ng deny, takas ka ng takas, minsan nadadamay. Pati yung nasa loob ng bahay. Hindi maibigay ng Diyos yung para sa inyo. Hindi kayo pagpalain ng Diyos kasi ikaw mismo, kagaya ni Jonas, tumatakas. At pansinin po niyo dito, no? Sino dito yung mga innocent people? Yung mga pasahero na kasama niya, no?
sa Super Perry, sa Tugo. No? Walang kaalam-alam. Inosente. Hindi sila kasama doon sa ginawang kasalanan ni Jonah sa harap ni Yahweh. Pero dito, sabi doon, God intervened at nagpadala ang Diyos ng bagyo. Minsan no, sa mga buhay natin, inaalaw ng Diyos yung bagyo. Binabagyo ka sa finances, binabagyo ka sa relationship, binabagyo ka sa all areas ng buhay mo. Inaalaw ng Diyos yun. For you to realize your condition sa Panginoon. Minsan, inaalaw ng Diyos na magkasakit. Although ang tao po talaga nagkakasakit, wala namang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon na exempted sa sakit. Kaya huwag kayong magtatampo na kung kailan ako tumanggap sa Panginoon, ba't ganun, Lord? Saka mo naman ako binigyan ng sakit. Hindi ho kasalanan ng Lord yun. It is our natural human deterioration po ang katawan ng tao. Pero may mga sakit na talagang inaalaw ng Diyos for you to realize na, anak, you are in a disobedient. You are in a disobedience position. Action. Kaya dito makita natin, sabi dito, no? Ano pa ho ang nadamay? Pati yung mga property ng mga may property. Alam niyo ho ba na ang isang taong disobedient? Pati yung kayamanan ng iba, yung pera ng iba, pati yung mga possession na meron sila, mawawala dahil sa iyo. Dahil sa atin. No? Akala natin, okay lang. Magpasway-sway. Kung kabataan ka, okay lang. Sabi ng Lord, lumayo sa mga hindi magagandang barkada, okay lang. Tikim-tikim ng kung ano-ano, okay lang kasi papatawarin naman ni Lord. No? Pero we don't know the consequences. Dito makita natin yung consequences, no? Try to imagine kung si Jonah ay hindi po sumakay doon sa barko na yon. May bagyo kayang darating? Wala. Wala. Iuhulog kaya ng mga taong ito yung kanilang mga valuable things? Hindi. Hindi. Sabi doon, inihulog nila yung kanilang mga kargamento, hindi naman binanggit kung ano. Pero palagay ko, malaking value yung nawala sa kanila. Try to imagine isang barko na nag-unload ng mga mabibigat na sasakyan, iniahagis na nila niuhulog na nila yung mga malalaking mga container para lamang gumaan yung kanilang barko dahil pag di nila ginawa, sama-sama ho silang mamamatay, lulubog ang barko. At ito ho ang nakakawa. Minsan ho, no, try to imagine kung isa kayo doon sa barko na yun, na nakasakay sa barko, and you are innocent, wala kang kaalam-alam. Sabi nung binasa natin, si Jonah, ano daw po? Next verse, sabi doon, ang description na ginagawa nitong ni Jonah na to. Si Jonah naman, sabi doon, ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Sabi mo sa katabi mo, wow. Isa pa po, sa kanan naman, sa kanan, wow. Grabe. Pero yun po ang totoo. No? Kung sino yung guilty, dead man. Amen ba? Kung sino yung guilty, siya pa yung, alam mo yung pa, ano-ano lang. Ang nagsasuffer, yung mga nasa paligid niya. Hindi mo ba tayo nakukonsensya ng gano'n? Minsan kasi tinitingnan natin, ay, ako naman ang nagkasala, ako ang bahala, ako ang mananagot kay Lord. Pero hindi ho totoo, not all the time. Minsan ho, nadadama yung mga hindi dapat madamay. And that is the word of God. Ngayon ho, I believe, God is talking to you today. Dito makita ho natin, sabi doon, verse 6, nakita siya ng kapitan at ginising. Tingnan niyo ho yung dialogue ng kapitan. Ano't nagagawa mo pang matulog? No, sabi siguro ng kapitan, wow, sana all. No? Nagawa mo pang matulog? Try to imagine kung ang barko ho ay, sino nakasakay na ng barko? Bangka, lancha, o anumang maliliit na bangka. Makakatulog ka kaya kung talagang hinahampas na ng alon yung barko? Sa probinsya ho namin, natawid ho kami ng 1 hour na roro. Nung bata ho ako, gustong-gusto ko na abangan ang roro. Takot na takot ako sumakay sa lancha o yung mga, anong tawag doon, motorboat na ang capacity ay 20-30 person lang. Bakit? Kasi ho, dumating yung time na kami nasa gitna, hinabot kami ng malakas na bagyo. Bata ako, around 10 years old. Alam ko na kung ano yung nangyayari. Kaya nagkaroon ako ng phobia.
Kaya tuwing kami uuwi ho ng probinsya, sa Quezon ho ang probinsya namin, 1 hour po yung tawid ng barko, lagi ko ho talagang inaasam na sana ho ang masakyan ko. Dahil ho, iba ho ang pakiramdam, talaga ho. Pag naramdaman mo na parang lulubog na yung barko, hinahampas na ho kami ng, yung low na lang yung bubong ng lancha, talaga ho, kala ho namin, hindi kami makakatawid. And that is the most unforgettable experience. How much more itong mga taong ito? No? At sabi ng kapitan ng barko, bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Nabasa natin kanina, di ba? Natutong mag-pray yung mga pasahero. Sabi doon, lumapit sila at manalangin sa kanilang Diyos. Kaya sabi ng kapitan ng barko, ay binigyan niya ng advice na manalangin ka sa iyong Diyos, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. To make the long story short, medyo tatalunan ko na po yung mga ibang verses. Nagkaroon po sila ng agreement, nagkaroon sila ng castlats. Ibig sabihin, ilalagay yung pangalan mo sa isang perasong papel at bubunutin. Ipapanalangin nila yon at bubunutin, at kung sino yung mabunot doon, yun ho ang kanilang tatanungin. No? Dahil sila ho, in their time, naniniwala sila na ang Diyos, hindi yun basta pag binunot na gano'n, natsyatsambahan, hindi ho. Doon ho, minsan, pinapahayag ng Diyos talaga kung sino yung guilty, sino yung, pag nagbasa ho kayo ng Bible, practice ho ito, yung castlats. Ngayon, hindi ho natin ito pwedeng i-apply. Kasi ho, pwede tayong magkamali. Lalagay yung pangalan mo, parang raffle draw, pagbunot na gano'n, ang nakuha ay yung pangalan ni Jonah. That's why, in-interview nila si Jonah. No? Doon sa mga susunod na verses, kung may Bible po kayo, i-browse nyo na lang. Sabi doon, they interviewed him. No? Tinanong kung ano yung purpose ni Jonah, ba't ka nandito sa barko, saan ka galing, saan ka nakatira, at ano ang iyong nationality. No? Ibig sabihin, kailangan magpakilala ni Jonah kung sino ba to si Jonah. So, in-interview nila. And sa verse 9, sige po, talunan na natin. Sa verse 9, he answered, basahin ko po sa English. I don't know kung nandyan po, no? Sabi dito, he answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the seas and dry land. Sabi niya, ako isang Hebreo, at ang sinasamba ko at ang aking Diyos ay si Yahweh na gumawa ng langit at lupa. At dito makita natin sa Jonah chapter 1 verse 10 to 12, sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh, dito umami na siya, no? Nakadama ng matinding takot ang mga nakikinig, kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. At pagkasabi po ng mga tao sa verse 11, lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Alam niyo po, hindi titigil yung unos na mayroon tayo sa buhay natin. Lalo na kung parang paikot-ikot ka na lang, hindi ka na makaalis doon. No? Paulit-ulit na lang. Pumapasa sa second generation hanggang sa iyong mga apo, umuulit lang. Maybe this time, kailangan na ho natin aminin sa Panginoon. No? Dahil the moment na hindi natin yung sinasabi sa Diyos, lalo hong patindi at magiging patindi pa ng patindi yung ating pong dadanasin. Just like Jonas. No? Nung mabalitaan ito ng mga kasama niya doon sa barko, pinagsidlan sila ng matinding takot. Dahil alam nila na damay sila sa kasalanan ng isa. At lahat sila ay pwedeng mamatayin immediate. No? Anytime. Kahit gaano kagaling lumangoy, given, pagpalagay natin may life vest ka, pero sa tindi ng alon, wala rin mo mabubuhay. No? Parang Titanic, no? Parang gano'n. Although hindi naman sila namatay sa malalaking alon, namatay sila sa lamig, di ba? Pero dito try to imagine, no? Sabi ng mga tao, ano ang dapat namin gawin sa iyo? Hindi sila nag-isip eh. Hindi sila na sisihin si Jonah at pwede naman nilang sakalin na doon. Pwede nila
saksakin na doon, pwede na lang patayin. Pero dito, sabi dito, no, naghingi pa sila ng permission. Ano ang dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Now, they realize na yung bagyo na kanila pong nararanasan was related because of the disobedience of Jonah. Ngayon po, analyze natin. Baka may mga area sa buhay natin, we are still disobedient. I'm not saying na you have to be perfect sa Panginoon. But what I am saying is, maaaring may dinibig si Lord sa iyo. Ano po? At sabi ng Panginoon, kailangan mo na i-give up yan, anak. Isuko mo na, lalo ka lang mahihirapan. Lalo lang titindi ang hirap mo. Lalo lang magsasuffer ikaw kasama ng mga kasama mo sa bahay. Kung nagtatrabaho ka, maaaring madama yung kumpanya, madamay ang negosyo, kung ikaw ay negosyante. Kung ikaw ay estudyante, no? Walang nakakita, namumupya ka, nakapasa ka, nakita ng Diyos yun. No? Nandadaya ka, nangungupit ka, nangugulang ka, whatever, hindi ko na iisa-isahin. God is talking to you today, ano man yun. Kinakailangan, sabi doon, ano ang dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Pwede niyong tanungin sa Panginoon, if you realize that you are disobedient, Lord, anong dapat kong gawin para matapos na to? Itong dilubyo ng buhay kong ito. Ipon ka ng ipon, di ka makaipon. No? Ang dami mong gustong bilihin. Ang dami mong gustong gawin sa buhay mo, pero bakit hindi natutupad? Piling mo na papag-iwanan ka na. Baka mayroong pinapag-give up si Lord sa'yo para this time i-bless ka naman niya. Amen ba? Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Verse 15, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonah at inihagi sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Wow! Akala natin yung mga children Sunday school lang tong story na to, no? Na si Jonah nilunok ng malaking isda. No? Akala natin, kasi pag sinabi Jonah, yan yung propeta na nilulong, swallowed by a great fish. Pero dito makita natin, pagkahagis, hindi pa siya nilulunok ng isda dyan, ha? For those of you na nakakaalam na ng story, sabi dito, agad daw kung pumayapa ang dagat. God is dealing you today. Anumang mga bagay na nakikita ng Diyos, tandaan po ninyo, may kasalanan ng Ninive. That's why binigyan ng Diyos si Jonah ng assignment. May kasalanan, nakikita ng Diyos yung kasalanan ng mga taga-Ninive. And we know na mayroon din po tayong kasalanan. No matter how we hide it. Nakikita po ni Lord yun. It is much better na sumunod na sa Lord upang pumayapa na po ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila sa verse 16, dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Ito po yung highlight. Verse 17, basahin ko po sa English. No? Sabi dito ng verse 17, ito na po yung climax ng story. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Wow, nag-staycation si Jonah. Hindi nga lang sa resort. Although nasa dagat siya, no? Nasa loob naman siya ng isda. Nung bata ho ako, nung mga kabatch ko dito, nung ka-generation ko, hindi ko na sabihin yung edad ko. Pero napapanood niyo po ba yung series ng The Jaws? Yung pating? Ay, taas ang kamay na nakakapanood, no? Taas ang kamay. Sa TV, yung The Jaws, na may mga nagsiswimming sa shoreline, no? Movie yon series, na may pating na susugod at nangangain ng tao. Alam niyo, nung bata ako, napapanaginipan ko yun. Oo. Sobrang takot ko. Kaya gano'n na lang ho yung ano ko na baka doon sa pag-uwi namin ng probinsya, mayroon ding pating na gano'n. Lunukin ako, kagatin ako.
Di ba yung Baywatch, sino nanonood ng Baywatch? Sabi mo sa katabi mo, umamin ka na, edad, konti lang edad ko sino yung bata pa naman po ako. Maranay 60. Baywatch, di ba? Di ba minsan may mga palabas sa Baywatch na mayroong pating na, ano, di ba ho? So, yan ang dilema ng mga bata, takot yan sa pating. No? Try to imagine, lunukin ka ng, sabi ng ibang mga scholar, Bible scholar, ito ay whale na pwedeng butanding na mas malaki pa, ano, pwedeng gano'n. Di ba ang butanding naman harmless, no? At mayroon pa dito yung, anong tawag doon, yung whale na hindi siya kumakagat pero kayang-kaya niyang lumulon ng isang size ng isang tao. Kasi nga yung mga isdang malalaki, kaya niya rin lulunin. No? So, dito po, makita natin, sabi doon, take note sa verse 17 na dyan ba sa English. Ayan o, sabi doon, no, now the Lord provided a huge fish. Ibig sabihin, hindi po yun nagkataon na paglaglag ni Jonah, may nakang malaking isda doon. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang nagputos doon sa isda na yun na pumunta doon sa location na kung saan nandoon ng barko? Amen. Amen. Ito po yung pangalawang bagay sa buhay natin. For us to be able, God's assignment, we have to recognize, we have to analyze saan nag-i-intervene si Lord. Minsan sa sobrang insensitive natin, kumikilos na si Lord, gumagawa na siya behind the scene of your life. Pero kagaya ni Jonah, no, dinidedma natin at tutulog-tulugan pa rin tayo. Dito makita natin, God used a great fish para lamang po makapture yung attention ni Jonah. Kapatid, kung wala ka man ngayon sa loob ng tiyan ng malaking isda, maaaring nandun ka naman sa situation na hindi ka naman makawala, hindi ka makaalis. Just like Jonah. Napakatagal ho nun, 3 days and 3 nights na nasa loob ka ng isda. Nung bata ako, nung binabasa ko yan, nung sa Sunday school, ang imagination ng isang bata, si Jonah ay nasa loob ng malaking isda at naglalakad. Hindi ho ganun ang sitwasyon nun, no? Nandun siya sa loob, pwedeng yung isda ay may mga nilunok na kasabay siya na malalaki ring mga isda. No? At nandun na lahat yung acid. No? Yung acid na kung saan pwede siyang matunaw, ma-digest ng malaking isdang yun. Pwede rin siyang hindi makahinga dahil pag ang isda ho, lumunok yan, may kasama ho tubig yan sa loob. No? Pinapalawa ko lang yung imagination niyo. Kasi nung bata ako, kala ko nagpalaho-laho pa si Jonah doon sa loob. Hindi ho ganun. Suffering ho ang kanyang dinanas doon sa loob. And yet, God still made him alive. Ngayon po, pinapanatili ka ng Lord sa buhay. Because kahit na nandun ka sa loob ng sitwasyon na hindi ka makawala, God is still preserving your life. Dahil mayroon kang divine assignment. Hindi pa tapos ang Lord sa'yo. Sabi niyo ba, matanda na ako, hindi na ako makakapaglingkod. Hindi ko na nga mabasa yung Bible. Pero pag nag-chat-chat, ang linaw naman. May audio Bible ho. Wala ho tayong ligtas kay Lord. Amen. Unless mo na tayo ay bedridden at hindi na makalagulapay sa sakit, pwede na tayo magsabi kay Lord, Lord, hindi na po makakapaglingkod. Pero alam niyo po ba, at the last breath of those people na nasa ospital, kahit yung mga nurses at mga doktor, bago pa malagutan yung mga tao na kapag minister pa yung pasyente. O, di ba? Wala kang ligtas kay Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, wala kang ligtas kay Lord. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Tatalon po ako ng konti. I-highlight ko. Andun na ho tayo sa senaryo na nasa loob na ng... Ilang time ba ako dito? Nasa loob na ho ng chance si Jonah, no? Sa chapter 2, verse 9, bibilisan ko na ho ng konti, mayroong ginawang realization si Jonah, no? Sa gitna ng kanyang suffering, maring ihigop-higop siya ng hangin doon dahil wala hong oxygen, no? Madilim, wala hong ilaw sa loob ng tiyan ng isda, ho. Wala ho. At yung whale, pag yun pumasok sa napakalalim na pinakamalalim na pusod ng dagat, pwede siyang mag-explode. Kagaya nung nabalita, di ba, na
Gustong mag-explore sa Titanic na sumabog, namatay 5 tao. Diba? Dahil doon sa pressure sa loob. Pwede magpira-piraso si Jonah sa loob because of that pressure. Pero God preserved his life. At dito napaawit si Jonah, sabi ng verse 9, ngunit sabi niya dito, ngunit aawit ako ng pasasalamat. Wow! Ngayon, nagpasalamat ka na, Jonah. Wow! At sa inyo'y maghahandog. Naisip na niya, maghahandog na daw siya. Tutuparin ko ang aking mga pangako, o Yahweh na aking tagapagligtas. Nagkaroon na siya ng commitment sa Panginoon. Sabi niya, Lord, sige, ito na yun. This is it. Hindi na ako tatakas papuntang Tarsis. Kasi yung isda, nung pagkalunok sa kanya, hindi naman pumuntang Tarsis, dinadala na siya papuntang Ninive. Ano? Kaya sabi niya, gagawin ko na po. Yes, Lord, tutuparin ko na po ang aking mga pangako. O Yahweh na aking tagapagligtas. Ano po yung truth dito? You will experience the hard way for you to realize that you actually rebelling against God. Matigas ulo mo, kagaya ni Jonah, you will suffer and you will learn the hard way. Ilang kabataan na ang nagdusa dahil sa katigasan ng ulo, ayaw sumunod sa magulang. Paulit-ulit ko po itong sinasabi. No? Dahil ang thinking ng mga anak, yung nanay ko, kamukha ni Bella Flores. Ano ibig sabihin ni Pastor? Kontrabida. Yung tatay ko, kamukha ni Paquito Diaz. Kontra ng kontra. Amen ba mga anak? Taas ang kamay ng mga anak. No? Pag pinagbawalan kayo, tanggapin nyo yun, appreciate natin. Because just like God, our parents is just protecting us. Kung matigas ulo mo, you will suffer. You will learn the hard way. At ang nakakalungkot, no, pinagbabawalan ng nanay, tatay, anak, babay, huwag kang mag-girlfriend, mag-boyfriend. Okay? 9 years old ka lang gusto mo na mag-boyfriend. No. Pag tayo sinasabihan ng gano'n, 18 na po ako, I have the rights. Wow! Pero, if you are still under the care of your parents, kahit nga adult na, kahit may asawa na, at buhay pa ang parents natin, we always, and we should always submit. Amen po ba? Amen. Ganun din po sa Panginoon. No? Kailangan mo natin mag-submit. Kaya sabi dito, makita natin, you will suffer na imbis na hindi ka nagsasuffer, dadanasin mo yun. Kung si Jonah kaya pumunta agad ng Ninive, malamang walang kwento ng malaking isda. No? Siguro sabi ng isda, kung nagsasalita lang ng isda, exaggerate ko lang, ba naman to? Itong Jonah na to? Ako sana yung pasway-sway doon sa kabilang lugar. Eto, pupunta pa ako ng Ninive dahil sa'yo. Parang ganun, ano? Alam niyo po, gagamit at ang gagamit ang Diyos. God will speak to you. Hindi ka man nagbabasa ng Bible, God will speak to you in your circumstances. God will speak to you to your problem. But Lord, ba't mo inallow ito ng Lord? Pero tinanong mo na ba si Lord, ba't mo na-experience yan? Lord, hindi talaga ako may kasalanan ito. Thank you, Lord, hindi ikaw. Paano pag